At sabi ko sa kanya yun, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay he cannot shake it out of him. Umiiwas sa Taylor Swift, hindi niya masabi, you cannot shake it off. Pag sinabi niyang shake it off, makakabit agad bigla siya kay Taylor Swift. No, Germany ka dyan. Sa mga rally na to, tinan niyo yung sinabi ng magkapatid na Sara at Baste. Sabi daw ni Sara, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas. Dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport at sinasabi ko sa kanya yun. Pero ang kanyang paninindigan na gusto niyang talagang umuwi sa Davao City, you cannot shake it from him. Ninoy Aquino daw. Magiging Ninoy Aquino daw kasi si Rodrigo Duterte. Ito na, Ninoy Aquino card. Na hindi mo siya malinis. So sana ay yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So, let us pray that he learns to do these things one day at a time. Until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba? Ako, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad na kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sabi ko sa kanya yun, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay he cannot shake it out of him. Umiiwas sa Taylor Swift, hindi niya masabi, you cannot shake it off. Pag sinabi niyang shake it off, makakabit agad bigla siya kay Taylor Swift. No, Germany ka dyan. Oo, nanood ka ng concert ni Taylor Swift habang binabayo ng bagyo ang Pilipinas. Alam niyo mga kutsero, huwag niyang baliktarin ang kwento. Sara Duterte, huwag mong baliktarin ang kwento. Kasi sa inyong dalawa ni PBBM, sinong gumawa ng pagbabanta na pumatay? Sino ngayon na may plano mag-assassinate? Marcos admin? Ang may plano mag-assassinate? Parang hindi naman. Paano ngayon yan? Nagsalita ba ng ganyan ang administrasyon? Wala kang narinig na ganyan sa Marcos administration. Wala kang narinig na papatayin si Digong, etc. Pero isinuko siya sa dahig. Pero wala kang maririnig na death threat. Sino lang ang mahilig magbanta? Eh di si Psycho Sara. Kasi ito pa, meron pang sinabi, isa namang kapatid. Maingay din eh. Sabi ng isang kapatid, ito, sabi ni Baste, Marcos, tignan mo ito. Wala ka dyan. Kung wala, ito sila. Sabi niya. O, sinabi niya sa rally. Sabi niya, nagturo siya sa mga tao. Tapos sabi niya, tignan mo to Marcos. Wala ka dyan. Kung wala itong mga taong to, yun ang ibig niya sabihin. Hindi ko na lang papakita yung video kasi maingay. Sobrang ingay. Sumisigaw lang siya eh. Pero tsaka Bisaya, di rin maiintindihan ng karamihan. Tapos ito pa, di ba sinabi niya last week? Or 2 days ago, a few days ago, hindi ako natatakot, sabi niya. Sa totoo lang, kahit papatayin niyo ako, ang ganitong klaseng gobyerno, alam ko, when too much is too much already. Huwag kayong umasa na aatras ako. Kahit anong gawin niyo sa akin, hindi ako natatakot. From my point of view, may mali kayo. Huwag kayong umasa na hindi ako lalaban kahit maliit na lang kami. Pabiktim yarn. Yan ang mayor ng Davao, guys. Wala na nga nagawa, mayabang pa. Kaso alam niyo mga kotsero, meron silang problema. Ang lihagi nilang sinisigaw, bring him home, bring him home. Si ICC, merong mekanismo para ma-bring home si Rodrigo Duterte. Ang tawag doon ay interim release o pansamantalang
paglaya. Kaso mo may requirements. Cover Criminal natin. Court ang makapaghain nga ng interim release o pansamantalang kalayaan, pero may mga kondisyon na dapat matupad bago maipagkaloob ito at depende rin sa mga ebidensya at sa hukom kung maibibigay ito. Ang prioridad ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not their detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary, either because he or she are still committing crimes, or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant, or because they believe that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. Yun. So they have to justify that. Sa proseso ng Tatlong bagay yung kailangang alamin, mga kutsero. Una, masisiguro ba na babalik siya sa korte, sa ICC, pag may hearing? Pangalawa, hindi ba siya magiging banta sa mga witnesses? Hindi ba siya magtatamper ng ebidensya? Dalawa lang pala. So, babalik ba siya sa ICC at hindi ba niya papakailaman yung ebidensya? Yung pala yung requirement. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwedeng mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judge's order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod. Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements. Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect, Yun. na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Ang sakit na mamarinig nun para sa mga Duterte. Ano sabi? Kailangan daw pumayag yung bansa natatanggap kay Rodrigo Duterte. Does this country accept this release if the courts is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judge's order? Does the country accept these conditions and measures or not, and so on? So, as a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saan bansa ibibigay ang kustudiya ng suspect. Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with Pwede certain ad hoc. states for specific cases. Isa sa issue ng kampo ni Duterte, Okay. A question dito is kailangan ba, kanina tanong ko rin yan is that an ICC, kailangan ba ICC member state? Mukha sa explanation ni Dr. Abdullah something. Mukha sa explanation niya, pwedeng hindi kailangan ICC member. Ito, ano lang to ano ko lang, parang, yung basa ko lang sa sinabi niya. Merong general agreement at merong ad hoc agreement. I'm assuming the general agreement is for the members, tapos yung ad hoc is for the non-members. But it's only an assumption. Hindi ko yun fact. Tingnan natin kung kailangan interim release. Wait lang titingnan ko lang kung kailangan ba sa member state din. Kasi ang nakasulat dito, custodial state Pero pag sinabi mo kasing custodial state, that's a member state, supposed to be. Kapag sa Rome Statute. So, kapag sa Rome Statute, kapag custodial state, it means you're a member. Diba? Pero doon sa manual nila,
So, parang operations manual, walang naka-indicate doon kung kailangan sa, ito, Chambers Practice Manual na nakasulat. Sa Chambers Practice Manual, hindi naka-indicate kung kailangan sa member state. So, I'm assuming, pwede ibalik sa Pilipinas. Kasi hindi siya hindi siya nakasulat eh. At saka yung, di ba sinabi, nakasulat din dito actually, yung chamber, the pre-trial chamber, can actually decide kung saan nila gustong ibalik si Rodrigo Duterte. It's highly possible, mga kotsero, na pwede siya ibalik sa Pilipinas.